benefit expansion project of PhilHealth po. Last question lang, Mr. Chair. No? Kasi may nakikita ko, maraming nagtatanong sa akin, maraming tumatawag, na yung effect daw nung pag-alis ng zero subsidy ay parang yung pong pagbabayad dun sa mga indigent nating kababayan, mga PWD, mga senior citizen, yun pong mga hindi kayang magbayad, ay parang ipinapasa sa mga regular members. No? So, ang tanong ko, Mr. Chair, magkano ba itong kino-cover? Do we have the data or amount kung magkano ba yung kino-cover nitong subsidy na to para dun sa mga contribution supposedly na mga indigent nating kababayan, yung mga hindi kayang magbayad? May figure ba tayo niyan kung magkano? Kasi ang nagiging kumakalat sa social media especially ay yun daw regular member, yung responsibilidad ng gobyerno, yung share ng gobyerno na dapat binibigay sa PhilHealth para pambayad dun sa mga hindi makabayad na members ay pinapasa sa regular members. So ang nangyayari ngayon, may kumakalat ngayon na bakit pa kami magbabayad? Hindi nga ginagawa ng gobyerno yung share nila. No? Hindi na rin kami magbabayad ng regular members. Kasi kahit naman hindi kami magbayad, member pa rin kami. No? So, yun po yung kumakalat. Kaya gusto pong malinawan ito, Mr. Chair. Mr. Chair? Yeah. Yes, please, yeah. Congressman Ledesma. Mr. Lim Siaco. Mr. Lim Siaco, Mr. Chair. Yes, you're recognized. Mr. Chair, maraming salamat po. Batay sa National Expenditure Program po, year 2025 po, the allocation for PhilHealth ay 74 billion, 53 billion from the Centax, and 21.17 billion from PCSO and PAGCOR, Mr. Chair. Thank you. Mr. Chair, sorry. Ang gusto ko malaman, hindi po yung subsidy. Ang gusto ko malaman, do we have the amount ng mga hindi makabayad? No? Magkano ba? 20 billion ba yan na kino-cover ng mga members na hindi makabayad? 30 billion ba yan? Or more than the subsidy supposedly na natatanggap ng PhilHealth? Or lower? Meron ba tayong amount or data nun? Mr. Chair. I think ang tanong po yata ni Congressman Wilbert Lee, parang ang gusto niyang ipunto, merong mga nagbabayad, tapos merong mga hindi nagbabayad. Ang punto niya yata, kung ito bang mga hindi nagbabayad, ito ba daw yung kino-cover ng government subsidy? And magkano? Na nawala at magkano? And to answer that question, Congressman Wilbert Lee, hindi lang naman po yung binabayaran ng mga nagbabayad ang source ng netong tinatawag po nating income netong PhilHealth. Ang pinagkukunan rin po dito yung Syntax, pinagkukunan din po yung PAGCOR, pinagkukunan din po yung PCSO. Yung pong subsidy is just part of the 6 income na pinagkukunan netong pondo ng PhilHealth. Mr. Chair, ang gusto ko actually malaman is, magkano ba yung kailangan mong i-cover or ng PhilHealth doon sa mga members na hindi nakakabayad ng contribution? Chair, can I quickly interject? That's to simplify so that you won't waste time. I believe the question is, how much is the premium needed for indirect contributors? Yes, yun actually. Please respond. Maraming salamat, Mr. Chair. The proposal of PhilHealth for year 2025, nasa 150 billion, Mr. Chair, for the indirect contributors. Maraming salamat. Mr. Chair, not the proposal. How much is the actual needed? Balik tayo, ilan ba yung indigent, ilan yung 4Ps, ilan yung seniors na hindi currently enrolled? Those mandated by law na yung premium ay babayaran ng gobyerno. Times how much? Is that 5,000? And then that's the total amount para matapos na po. Mr. Chair, I think, ma'am, I think that's the right number po. Is it not? It's around 70 to 80 billion. No, Kasi yung ibang seniors enrolled na sila, tapos may mga namatay.
The computation, I think, is around 70 to Mr. 80 billion, Mr. Chair. Mr. Chair, ang problema dun sa 150 million is maraming double counting. Kaya natin ni-reject yung 150 million computation. Tinignan na po namin ni Kong Janet yung computation na 150 million. So mas maganda siguro, ibigay na lang yung per head na premium. I think it's 4,800 per head for seniors. Tama po ba? Na ano? Sinabi ko na. Mr. Chair, while waiting, can I very quick interjection para lang ma-align sa kay Kong Wilbert Lee? Please, Miss- with the yeah. indulgence of Congresswoman Stella Kimbo, Yeah. who will be the next interpellator, Very the quickly chair lang would for like the... to recognize Congresswoman Thank you, Mr. Garin. Chair. Just for the correct terminologies, yung sinasabi po nating subsidy ng gobyerno, hindi siya actually literal na subsidy. Yan ay bayad sa enrollment mandated by law dun sa mga hindi magbabayad ng kanilang sariling premium. Yung mga nagtatrabaho sa gobyerno at sa pribadong sektor ay nagbabayad based dun sa employer at yung kaltas sa kanilang sweldo. So when we say subsidy, it's being used to enroll non-paying members. Just to clarify, Mr. Chair. Mr. Chair. Mr. Chair. Yes, Mr. Ledesma. Thank you. Just very quickly. Very quickly, sorry. At matakadagdag lang, Mr. Chair. Yeah, nasabi kasi ni Congressman Wilbert Lee na nababawasan yung mga nagbabayad dahil dun sa mga indirect contributors. Hindi po. Kasi yung kontribusyon nila kapag naubos na, yung pong income sa investment ng PhilHealth ay ginagamit para pambayad dun sa mga ina-avail ng mga walang kaya. So Mr. Chair, for the senior citizens, the premium rate is 5,000 po. And then for the indigents, the premium rate is 3,000 po. So 5,000 po and 3,000 po. Ang gusto ko malaman, Mr. Chair, is magkano ba yung total amount niyan na indirect contributor na kailangan bayaran or sagutin? 80 billion or 150 billion? 80 billion. 80 billion. We'll verify. 80 billion. The reason why, Mr. Chair, kaya ako tinatanong, kasi ang daming kumakalat ngayon sa social media na ayaw na magbayad. Yung mga regular members, hindi na lang kami magbabayad. Bakit ganon? Sa amin papasa. I think, kailangan pong i-correct yung perception na yan. Tama po si Congresswoman Janet na hindi po maapektuhan, no, yung benepisyo at yung pong binabayad ng mga regular members. Kailangan ma-correct po yung perception na yan na kumakalat. Kasi ang kumakalat, pinapasa sa mga regular contributors yung hindi makabayad. Kasi tinanggal yung subsidy na supposedly pambayad dun sa mga indirect contributors. No? So yan lang po yung pinupunto ko dyan, Mr. Chair. Siguro in the next hearing, kung magkakaroon po tayo or pwedeng ibigay na lang sa akin ng Mr. Chair. PhilHealth kung magkano talaga yan. Yes, Mr. Ledesma. Mr. Chair, just a quick comment, no? On Chapter 2 of the Universal Healthcare Act, Section 5, population coverage. Every Filipino citizen shall be automatically included into the National Health Insurance Program, herein after referred to as the program po. So again, every Filipino citizen shall be automatically included. Yes, Thank you, Mr. Chair. Nakuha ko yun, Mr. Chair. Again, gusto ko lang malaman if it is 80 billion ba talaga yung premium na kailangan bayaran from the indirect contributors. Yun lang po, Mr. Chair, ang gusto ko malaman. Mr. Chair, just to interject, if I may. Congresswoman Stella. Yung sinasabi po ni Mr. Ledesma earlier na 150 million cannot be the right number. Kasi po kanina sinabi po ni Mr. Lim Siaco na ang benefit payments para sa indirect contributors ay 112 billion so far. Tama po ba? Ang sinabi